Isa pang issue ang tumaas na budget para po sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP program po, Senator Erwin, na sinasabi maaaring magdulot ng patronage politics. Ano po ang opinion nyo on this? Hindi naman, number one, hindi naman cash ang maisip, Ms. Cheryl. Number two, pwede mo nang ibayad kasi ang maisip sa mga private hospitals. I give you an example. St. Luke's, tumatanggap ng maisip. Cardinal Santos, Makati Med, yung mga malalaking hospital. Hindi lang government hospitals ang tumitanggap ng maisip dahil zero balance billing na tayo. So, diretso na yan doon. Kung ako tatanungin mo, mas gusto ko nga, yung gusto namin sa Senado, diretso na sa hospital. Doon na ibigay ng DOH, for example, i-allocate na yan. Well, yung mga heart center, meron na yan na talagang automatic yan, mga national kidney. Pero dapat, sabi ko nga, suggestion ko, magbigay na tayo kasi ang mga hospital natin ng government, 300% capacity na. Ibig sabihin, halos 2-3 buwan ka mag-aantay bago ka maoperahan dyan sa heart center, bago ka maoperahan sa East Avenue. So, ang request mo ngayon to go to private hospital, doon maoperahan ka. Doon kailangan matitignan ka kaagad, Abi Sherry. Pabor ho ba kayo dun sa mungkahi ng DOH na ilaan direkta sa zero balance billing ng mga LGU hospitals, yung pondo, mula sa MAIFIP program? Paano yung mga pupunta sa private hospitals, Ms. Cheryl? Yung mga LGUs napupuno din kasi yung bed capacity. Kaya nga ako sang-ayon ni Cheryl, diretso na yan doon sa universal healthcare. Pero kung gagawin pa natin yan, medyo wala ng oras na lahat ng pondo na yan. Pero kaya nga sa punto natin, dapat karamihan dyan or portion na dyan, ibigay sa mga private hospitals. Yung DOH, hindi si congressman, hindi si senador, DOH. Ano po ang gusto nyong iwan na mensahe sa taong bayan sa mga naghihintay po sa pagpasa sa darating na 2026 national budget? Well, may papasa natin, Ms. Cheryl. Wag naman ng reenacted. Ako naman, hindi ko gusto yung reenacted. Kasi pag reenacted, ang ibig sabihin nun, yung budget last year, pero minus ang mga infrastructure, discretion ng Pangulo kung saan niya gagastusin. Kasi ang uunahin doon mga MOOEs, mga sweldo, mga utilities, mga opisina ng gobyerno. Yun ang uunahin, sweldo ng mga sundalo. Pero when it comes to infrastructure, mga highways, mga tulay, farm to market, wala. Ibig sabihin, si Pangulo ang magde-decide yan. Kaya maging ang palasyo ay niya ng reenacted budget ni Cheryl. Ako tingin ko naman, today, baka matapos namin hanggang madaling araw mamaya o bukas, tuloy-tuloy na yan. Baka kakayanin nga hanggang December 22. Kung hindi, baka hanggang 23. Ang usapan pa, may biruan pa, baka payag kami hanggang 24 ng umaga. But we will have to report to work yung mga membro ng BICAM, Ms. Cheryl.